Preach on. Amen. Thank you so much, Pastor Rodel. And again, good morning, everyone. Masaya po ba kayo na ginawa natin ng paraan na nandito po tayo ngayon? So, thank you for always praying for me. Alam niyo po yan na by July, so muli po, lilipad po tayo sa gawain po natin sa London para sa camp at doon po sa special gathering. So, kaya nagsikap po ako na itong June, hindi po ako gaanong lumabas para makasama po kayo. At ako po'y masaya na nararamdaman ko na masaya kayo na magkakasama tayo. Amen? Alright. So, dadako na po tayo sa Baptist favorite. Ano po ang Baptist favorite? Amen. So, please open your Bible in the book of Philippians. Philippians chapter 1. Marami-rami po ang talatang babasahin ko and I would like to request all of you to please follow me silently in your Bible as I read our text this morning. Philippians chapter 1. So kung nakita na po, bibigyang pansin po natin sa ating pong teksto ang mga talata po sa verse number 12. But I should understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel, so that my bonds in Christ are manifest in all the palace and in all other places. And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. Some indeed preach Christ even of envy and strife, and some also of goodwill. The one preach Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds. But the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. What then? Notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached. And I therein do rejoice, yea, and will rejoice. For I know that these shall turn to my salvation through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ, according to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always. So now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. For to me to live is Christ, and to die is gain. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet what I should choose I wot not, for I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. And having this confidence, I know that I shall abide and continuing with you all for your furtherance and joy of faith, that your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by my coming to you again. Only let your conversation be as becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel, and in nothing terrified by your adversaries, which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation and that of God. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake, having the same conflict which ye saw in me, and now here to be in me. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we thank you and praise you for this very beautiful morning. Thank you for the privilege of worshiping you, O God. And I pray that this morning, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. At nawa dakilang Diyos, wala pong maging hadlang para sa pagpapala na nais mo pong ipagkaloob sa bawat isa sa amin. May we realize na sa buhay na ito bilang mga Kristiyano, ang aming kalakasan ay ang laging makarinig ng iyong salita. Thank you even for the presence of our visitors this morning. May you talk to them,
May you enlighten their minds. May they realize, Heavenly Father, that the issue is not religion. It is your word. It is the truth na ipinoproklama sa church na ito. May you empower me and fill me with your Holy Spirit. And please, Lord, ikaw po ang magsakatuparan ng iyo pong kalooban sa buhay ng bawat kinauukulan. Thank you so much. I would like to commit to you myself and my preaching, Heavenly Father. For all of these things we ask in Christ's most precious name. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. What I would like to share with you this morning is the message I entitled, The Goal of the Apostle Paul. The goal of the Apostle Paul. It is good na sa inyong magiging pakikinig, dumating po tayo sa point of realization na ito pong goals na ito ni Apostle Paul ay dapat goal din natin bilang mga Kristiyano. So ito po ay sinulat niya sa mga mananampalataya sa church ng Philippi. At dito mararamdaman po natin ang hating kalooban ni Apostle Paul. Pero nakita niya ang importansya na kausapin po ang mga mananampalataya and to express to them kung ano ang nasa kanyang puso. And what I observed and what I've noticed sa kanyang sulat na ito ay ang maliwanag na desires ng kanyang puso. How about you this morning? Maybe this morning you are claiming that you are a believer, that you are of God, pero ang tanong ko po, kamusta ang ating desire at ano po ang mga goals natin sa buhay natin bilang Kristiyano at bilang nasa sa Panginoon. So dito mga kapatid, gusto ko pong bigyan ng emphasis ang tatlong mahalagang bagay na nakita ko po na kapahayagan ng puso ni Apostol Pablo patungkol sa kung ano ang kanyang goal, kung ano po ang kanyang nais maisakatuparan sa buhay niya bilang Kristiyano, bilang mangangaral, bilang manggagawa ng Panginoon. So again, let us learn mula po dito sa mensaheng ito. So the first point that I would like to share, mga kapatid, na dapat sana, katulad ni Pablo, ito ang goal natin, that the good news must be preached and proclaimed. Diba? Ang mabuting balita, in short, the gospel, the good news. Ang mabuting balita ay dapat maipangaral at dapat maiproklama. Ito ang dapat nating maging sentro sa usapan ng ating pangangaral, ang patungkol sa mabuting balita ng ating Panginoon. Amen? When I say gospel, hindi ko gusto na kayo po ay makonfuse. Because even nung panahon po ng mananampalataya sa Galatia, very clear that the Apostle Paul alarmed them patungkol doon sa mga so-called preachers. But the problem is, medyo contaminated po at corrupted po yung kanilang gospel. Sa Galatians chapter 1, the Apostle Paul gave them warning. Kasi talagang medyo nalungkot si Apostol Pablo sa na-observe niya, sa nabalitaan niya, sa nakita niya ng mga mananampalataya nung pumasok yung tinatawag nating Gnostic, yung Gnosticism, yung pong mga kung saan, mga legalista mga kapatid, na ibinabalik na naman ang usapang kautusan na iminimixed up doon po sa biyaya. Mga kapatid, sa usapan ng gospel, dapat maging particular po tayo that when we say gospel, it is about the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Ang mabuting balita, may Hesus Kristo na namatay, may Hesus Kristo na nalibing at muling nabuhay. At ang kakumpletuhan po ng gospel ay hindi po ang kanyang kamatayan lamang, kundi ang katotohanan at ang katiyakan na kung saan pinagtibay ng salita ng Diyos na siya ay nabuhay na maguli. Amen? Pero anong problema? Ang problema po yung korupsyon. Ang problema po yung kontaminasyon. Ibig sabihin po na meron po, tingnan niyo po sa Galatians chapter 6 o chapter 1. Galatians chapter 1 at sa verse number 6, ang sabi po mga kapatid, ito po yung ikinagulat ni Apostol Pablo.
Ang sabi niya, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. So the reason why we need to be cautious, because even during the time of the Apostle Paul, may tinukoy na po siya na another gospel na sa pagliliwanag, ang sabi niya, which is not another. Kasi meron lang talagang isang ikinukonsider tayong gospel. Of course, pag kinuha natin, ang ibig sabihin po ng gospel, good news, pero mga kapatid, particular na sa Bible po, ang gospel na tinutukoy ay ang dakilang sakripisyo ng ating Panginoon na siya bagamat Diyos, nahayag sa laman, nagpakasakit, nagdusa, nabayubay sa krus, nagtigis ng dugo, namatay, nalibing at muling nabuhay, at dahil dito sa mga mananampalataya, ang sabi ng Bible, ligtas tayo. At yan ang balita na kailangang marinig. So the good news must be preached and proclaimed. Ito yung dapat ipinapangaral natin. And that is why we are always reminding our people, hey, kahit anong ganda ng programa natin, kung bagsak ang soul winning program natin, kung bagsak ang visitation program natin, kung hindi na natin nasusunod at nasesentruhan ng Great Commission, walang kakwenta-kwenta ang sinasabi nating gawain. Amen? Yes. Kahit gaano kaganda kantahan, kahit gaano kaganda ang program, pagka po ang mabuting balita ay hindi na naipapangaral, pagka ang mga miyembro hindi na humahayo para iproklama ang ebanghelyo ng ating Panginoon, walang kwentang gawain yan. In the heart of the Apostle Paul, you can feel na talagang ang sentro niya ay ang pangangaral ng ebanghelyo. Mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 15, niliwanag ni Pablo kung ano ang ebanghelyo. In 1 Corinthians chapter 15, the Apostle Paul clarified kung ano talaga ang ebanghelyo. Ano po ang sabi mga kapatid ng talata? Ito yung tinanggap ni Pablo, ito yung ibinabalita ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 15. Buksan niyo po para mas maunawaan po ninyo mga kapatid. 1 Corinthians chapter 15. Maliwanag ito, beginning verse number 1. Okay? Kung nakita na po, ang sabi po, mga kapatid, ng talata, verse number 1. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preached unto you, which also you have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. Ang totoong ligtas ay ang totoong nanampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Hindi po nawawala ang kaligtasan at hindi nasa pag-iingat mo ang kaligtasan. Mga kapatid, ang katuruan ay napakahalaga na maingatan sa ating isip at sa ating puso. Ang kalagayan ng tao, it is either saved o hindi saved. Hindi po yung saved na nawala at nawawala ang kaligtasan. Hindi ganon. Laging dalawang kalagayan lang. Pagka ang sinasabi mong pananampalataya ay hindi po totoo, yan po'y walang kabuluhan. Ibig sabihin, ang kaligtasan hindi totoo. Pero kapag totoo ang pananampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoon, totoo ang kaligtasan. Amen? And the Apostle Paul cited to them kung ano po yung tinutukoy niyang ebanghelyo. Verse number 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. And then, nilinya po niya dyan yung mga masasabi nating appearances ng ating Panginoon after His resurrection. Mga kapatid, ang mabuting balita, ang ating Panginoong Jesus, bagamat namatay, nung ikatlong araw, siya'y nabuhay na maguli, at siya'y buhay magpakailanman. Amen? At yun yung good news na sinasabi ko, na dapat may pangaral at dapat may proclaim. Kaya sa SWAT group natin, saludo po ako sa inyo, na hanggang ngayon, committed pa rin tayo sa Great Commission. Sapagkat yan ang goal natin dapat. Sa church na ito ang aming goal. Kaya sa mga bisita namin, sa mga kaibigan namin, we would like all of you to understand that what we are proclaiming here is not the sect, it is not the denomination, it is not the religion. What we are proclaiming in this church is the good news, and the good news is salvation through our Lord Jesus Christ. Amen?
Ang kaligtasan po patungkol sa ating Panginoon. And you know what? Sa teksto natin, balikan nyo po, Philippians chapter 1. Sabi nga ni Apostol Pablo, ang pinakananasa-nasa niya, yung talagang lagi may pangaral ang Ebanghelyo. At ipinunto pa niya sa mga mananampalataya, alam nyo, may mga nangangaral out of envy, may mga nangangaral out of pretense. Ibig sabihin, pero sa kanya, ang importante, ang Ebanghelyo o ang ating Panginoong Jesucristo ay maipangaral. Amen? So kaya ngayong sandaling ito, hindi ba maganda na ma-challenge po tayo at magkaroon tayo ng desire at goal, na katulad ng goal ni Apostle Paul, na ang mabuting balita ay maipangaral at maipahayag. Amen? So the gospel, the good news must be preached and proclaimed. Kaya yung soul winning natin, wag niyo pong pababayaan yan. Young people, praise the Lord, sapagkat maraming mga kabataan kung saan-saan abala. Pero nakakatuwa, nakatulad ni Apostol Pablo, how he gave emphasis sa importansya ng gospel because sa mentality ni Apostle Paul, after his salvation, he realized na siya po ay debtor na. Okay? Na siya po'y may pananagutan na. Kristiyano, baka nalilibang ka. Meron tayong accountability sapagkat may utos ang Panginoon. And please be reminded na kapag ka ikaw ay hindi naging proclaimer ng good news, kapag ka ikaw ay hindi nag-preach ng gospel, kapag ka ikaw hindi sumunod sa Great Commission, kapag ka ikaw hindi po nagpalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon at hindi ka nagbibigay babala sa mga tao sa kanilang masamang lakad, pananagutan po natin yan sa harapan ng Panginoon. Tignan niyo po ang sabi ni Paul sa Romans chapter 1 and verse number 14. Diba? Ito si Pablo eh. Matapos na siya'y maligtas, maliwanag sa kanya na may pananagutan na siya. Kaya kung totoong Kristiyano ka, hey, may pananagutan ka. Amen? Hindi ka dapat tutulog-tulog. Hindi dapat ikaw ay masyadong hatak ng mundong ito. Hindi masyadong ang focus mo ay sa mga bagay na lilipas. Ang dapat focus mo bilang Kristiyano ay ang magamit ka ng Diyos na ipahayag ang kanyang mabuting balita ng pagliligtas. Minsan pinagmamalaki mo yung tagal mong Kristiyano. Baka mamaya tanungin ka, oo, ang tagal mo ng Kristiyano. Pero sa tagal ng pagka-Kristiyano mo, ang tanong, may nadala ka na ba sa Panginoon? May nailapit ka na ba sa ating Panginoon? May nakarinig na ba ng mabuting balita dahil sa iyo? Tingnan niyo po ang sabi ni Paul, verse number 14, I am debtor. Romans chapter 1 and verse number 14. I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the unwise, to the wise and to the unwise. Kaya ang sabi niya sa 15, so as much as in me is, I am ready. Ibig sabihin, bound and committed. I am ready to preach what? I am ready to preach. Amen? How about you this morning? Magmamalaki ka, tagal-tagal mo ng Kristiyano, hanggang ngayon, wala kang isang naakay. Diba? Hanggang ngayon, wala ka pang bunga sa Panginoon. Baka hindi mo nare-realize kung Kristiyano ka, meron kang tinanggap na dapat mong ibahagi. Iniligtas ka ng Panginoon para maging pamamaraan, para makarating din ang mensahe ng kaligtasan sa marami. So sabi niya, I am debtor. And because he acknowledged his accountability and responsibility na dapat ipangaral, kaya ang sabi niya, verse number 15, so as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. And in verse number 16, he said, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Why? Why? Ang mabuting balita pala ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas. Paano maliligtas kung hindi ka nagpapahayag ng mabuting balita? Diba? Young people, walang masama na cute ka. Diba? Pero ano kwenta na cute ka, pero hindi ka naman nagagamit para mag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. Diba? So hindi kita masisisi kung pinanganak kang cute. Pero sisisihin kita kung wala man lang nakarinig ng Ebanghelyo, cute ka pa naman. Maganda po, hindi ka lang cute, ikaw ay soul winner na cute. Amen?
Oh, yun po, samahan po natin. Hindi lang yung matalino kang estudyante, kundi ikaw ay soul winner na estudyante. Amen? Hindi lang yung mayaman ka, kundi ikaw ay soul winner na mayaman. Hindi lang yung pong maganda ka, hindi lang po yung magaling ka, hindi lang po yung talented ka. Ang isang maganda bilang Kristiyano, dapat soul winner ka. At ang susi ay ang pangangaral at pagpapahayag ng mabuting balita. Kaya naman si Pablo, dahil yan ang kanyang naging goal, tingnan niyo ang sabi ng Acts 20 and verse number 26. Diba? Sa Acts chapter 20 verse 26. Anong sabi niya? Wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. Baka mamaya, sa kasambahay mo pa lang, hindi mo na makiklaim na pure ka sa dugo nila eh. Baka mamaya, sa kapitbahay mo lang, hindi mo makiklaim na pure ka sa dugo nila eh. Diba? In the life of the Apostle Paul, may karapatan siyang i-claim yan. Bakit? Kasi very obvious that in his life, wala yatang naka-encounter at nakamingle si Apostle Paul na hindi nakarinig ng ebanghelyo ng Panginoon. Ang problema, mga kapatid, kadalasan sa buhay natin, ang dami-dami nating taong nakakahalubilo, nagkasama kayo na napakahabang oras. In fact, hindi ka nakapagbalita ng mabuting balita eh. Minsan talagang hindi mo na ipahalata sa kanila na Christian ka. Bakit? Nakakahiya, baka mahalata nila, Christian ako. Nakakahiya ka kung Kristiyano ka pero hindi ka nagpapahalata. Mga kapatid, sa Bible, pinipersecute na eh. Pero hindi kinakalong ang pagka-Kristiyano eh. Ikaw naman, ang dami mo nang nakakahalubilo. Hanggang ngayon, di pa nila alam na Kristiyano ka. Bakit? Kasi nahihiya ka. Kasi natatakot ka. Kasi iniisip mo na baka usigin ka. Hey, ang goal ni Paul, yung pong good news, ma-preach at ma-proclaim. Amen? Second, the goal of the Apostle Paul, napakagandang makita nyo po ito, mga kapatid, na yung godly nature must be practiced and proven. Pagka Kristiyano po, sa usapang doktrina, meron tayong naging new nature in Christ. Amen? Kaya nga, ang basic, ito po eh. Pagka na-save, ang sabi ng Bible, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Mga kapatid, alam niyo kung bakit? Pagka na-save po tayo, nagkakaroon tayo ng bagong kalikasan sa ating Panginoong Jesucristo. Yung po ang dahilan kung bakit may struggle tayo. Kasi po, pagka na-save, nandyan ang old nature, pag na-save, binigyan ka ng bagong kalikasan. Now, yung new nature at yung old nature, magkalaban po yan. Opo. At yan po ay manonotice nyo rin sa mga sulat ni Pablo. Diba? Sa totoo lang po, mga kapatid, nung unbeliever naman tayo, kahit ano gawin natin, areglado lang tayo eh. Pero bakit nung na-save tayo? Diba? Nako-convict na tayo, nababother na tayo. Una, dahil sa gawa ng Banal na Espiritu. Kasi one of the works of the Holy Spirit is to convict us. Para i-convict po tayo. Ngayon, ang isang bagay pa na dapat niyong maintindihan, sa usapang ugnay, kaugnayan, sa Banal na Espiritu, ito po yung ating bagong likas. Kaya sa Bible, meron pong tinatawag na lakad sa laman at lakad sa Espiritu. Yung lakad sa Espiritu, lakad ng bagong kalikasan po natin yan. Pero yung lakad sa laman, yun yung talagang ikaw. At itong dalawang ito, laging magkalaban po yan. Kaya tingnan nyo ang sabi ni Paul, di ba? So doon po sa usapang pagpapahayag ng Ebanghelyo, doon po sa mga unang talata natin. Sa 20 and 21, dito makikita nyo po na ang goal ni Apostol Pablo ay ang laging mamagnify ang Panginoon. Diba? So, godly nature must be practiced and proven. Dapat yung bagong likas mo sa Panginoon. Anong sabi niya? According to my earnest expectation and my hope that nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, so as always that Christ be magnified in my body, whether it be by life or by death. For to me to live is
Christ and to die is gain. Pwede bang mabuhay kay Kristo yung matandang pagkatao mo? Hindi. It is our new nature in Christ, right? Okay, for better understanding. Pansinin nyo nung sulatan niya yung mga taga-Galatia. Anong sabi po niya sa Galatians chapter 5, verse number 16? Verse number 16, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the Spirit lusteth against the flesh, and the flesh against the Spirit. These two are contrary the one to the other, so that you could not do the things that you would. Hindi mo magawa yung dapat mong gawin kasi nilalabanan ng laman mo. Di ba? Yung pong katamaran, hindi bagong likas yan eh. Yan yung matandang kalikasan natin. Yung bang linggo, tinatamad kang bumangon, tinatamad kang pumunta sa church, tinatamad kang mag-worship, tinatamad kang magbasa ng Bible, tinatamad kang mag-pray. Yan po ay ang matandang likas natin. Pero yung bagong kalikasan natin, ang gusto po niyan gawin ang mga bagay ng Espiritu. Amen? Kaya ang naging goal ni Apostol Pablo, talagang malinaw po eh. Yun talagang bagong kalikasan niya, yun na ang mag-ari. Hindi na ako, kundi si Kristo na ang nagahari sa akin. Diba? Yun po ang sinasabi niya. Galatians chapter 2 and verse number 20. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I. Amen? Yet not I, ang sabi po, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Kaya ito po, actually po pwedeng magpakilala ng kung sino talaga tayo. Itong point number 2 is actually, pwede itong maghayag kung sino tayo. If you are not enjoying the things of God in your life, you better ask yourself, are you a genuine believer? Kasi dalawa lang naman yan eh. Kung unbeliever ka, very understandable that you will not appreciate the things of God. Diba? Kasi sa Colossians chapter 3, ang linaw naman eh. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God, set your affection on things above, not on things on the earth. Pagka hindi ka talaga Kristyano, hindi mo appetite yan eh. Diba? Pero ito po yung confusing dyan eh. Yung bang kapag ka-Kristyano ka na at hindi ka lumalago, ang manifestation ng hindi mo paglago, ang desire mo, yung pang-unbeliever pa din. Diba? Kaya kung ikaw yon, yung tiyak na tiyak mo naman, alam na alam ko, tapos totoo naman yun, sincero naman, tinanggap ko talaga, nanampalataya talaga ako sa Panginoon. Kaya alam ba't ganito? Diba? Kung tiyak na tiyak kang nanampalataya ka, pero ang appetite mo, mga bagay pa rin ng mundo, ang ibig sabihin yan, may growth problem ka. Diba? At ang katibayan na may growth problem ka, ang mas nasusunod, yung sarili mo at hindi yung makadiyos na kalikasan. Diba? So yung ating pong nature in Christ, new nature in Christ. Kaya nga importante yung pong spiritual feeding. That is the reason why ang Kristiyano hindi dapat katamaran ng pagbabasa ng Biblia. You need to feed your spirit. Kasi pagka yung laman mo lagi, ang pinakakain mo, yan ang lalakas eh. Tatandaan ko, nung bagong mananampalataya kami, yan ang ginagamit na ilustrasyon po nung mga soul winner, nung mga discipler. O sabi niya, halimbawa, may dalawa kang alaga. Yung isa, pinakakain mo lagi. Di ba? Halimbawa, dalawang puppy ang alaga mo, dalawang aso. Di ba? Yung isa, pinakakain mo. Yung isa, hindi mo pinakakain. Mali pa nga, sagot ko noon eh. Di ba? Sabi niya, pag naglaban yan, sino mananalo? Sabi ko, hindi ko makain kasi gutom na gutom yan. Talagang gusto niyan, manakmal. Mali pala yung sagot ko. Ang gusto pala niyang i-point out, kung sino yung pinakakain mo, yun ang lalakas. Oo. Ako kasi yung isip ko, iba eh. Siyempre, gutom na gutom yan. Pag nakakita ng, di ba? Pati, yun po. Pero ang totoo, ang tama, kung sino yung pinakakain mo, yun ang lalakas. May problema ka, ang hina-hina ng espiritu mo. Di ba? Pero ayaw na ayaw mo talagang kumain. Ayaw mong pakainin yung espiritu mo. Ang haba-haba ng oras mo sa FB, sa social media,
Pero ni pagbubukas ng Biblia, hindi mo nagagawa. Paano mo aasahang lalakas ang espiritu mo kung puro laman mo pinakakain mo? Di ba? Paano mo aasahan na lalakas ang espiritu mo ni sa preaching, hindi ka seryosong nakikinig? Kaya nga dinidisiplina natin ang mga miyembro. Magdala pa rin kayo ng Bible. Hindi tayo kontra na may technology tayo ngayon na ginagamit. Pero hindi dahilan yan para makalimutan na natin ang pagdadala ng Biblia. Hindi dahilan yan para hindi ka na mag-notes. Bakit? Kasi hindi ka naman talaga napakahusay na ang preaching, matatandaan mo lahat yan. Samantalang kung nag-notes ka, bukas mo lang ng notebook mo, ipapaalala na sa iyo ng Banal na Espiritu ang lahat ng napakinggan mo. Amen? Young people, huwag ka nang magtaka kung bakit ka karnal. Huwag ka nang magtaka kung bakit hindi mo na-enjoy na maki-join sa mga spiritual activities. Why? Kasi ang malakas sa iyo, yung likas mo pa rin. Yung laman mo pa rin. And if you really want to grow, mga kapatid, you need to feed your spirit. And that is the reason why I am always encouraging everyone, hey, every time na nasa church tayo, huwag kang magsimba lang. Sumamba ka. Ang simba ay pagpunta. Kung anong gagawin mo, yan ang magdidetermine ng pagsamba. At sa pagsamba, ang sentro, salita ng Diyos. Sapagkat sa pangangaral, doon nangungusap ang Panginoon sa atin. At ang salita ng Diyos, ang pagkain ng ating bagong kalikasan. Kaya kung ikaw ay magiging disiplinado sa pakikinig, mapapansin mo, lalakas ang espiritu mo at ang bagong kalikasan mo ang mananaig. Amen? Kaya pag nagkakasala tayo, gawa yan ang ating old nature. Yeah. Kasi yung bagong likas natin, hindi ka sa kasalanan dadalhin yan. So it is very important for us to always consider na dapat ang ating espiritu pakainin natin. So si Apostol Pablo, yung mga paborito nating talata ni Apostol Pablo, kaya natin sa memory verse eh. Kaya ba natin sa application? Godly nature must be practiced and proven. Kailangan maisapamuhay at kailangan mapatunayan. Huwag niyong hayaan na darating kayo sa punto ng inyong buhay na sinasabi niyo na Christian kayo, ayaw pang maniwala o kaya gulat na gulat. Christian ka? Kasi pastor, para akong yung kumbaga sa police intelligence, yung parang ako yung secret agent. Secret Christian. Sa Book of Acts nga, pinipersecute na eh. Ayaw pa rin ikubli ang pagkakristyano eh. Amen? Hindi dapat ikinukubli ang pagkakristyano. Ha? At wag mong sabihin basta-basta na kristyano ka. Patunayan mo na kristyano ka. Diba? Yung lakad mo. Baka mamaya kaya hindi nila mahalatang kristyano ka, kasi pag nag-iinuman sila, kasama ka. Tapos ikaw patanggero. Diba? Tapos galit ka pa kapag ka merong lumagpas na tagay sa iyo. Bakit ganon? Alam nyo, kung kristyano ka, magandang tanggero ko pa din. Anong ibig sabihin tanggero? Yung tanggi ka na ng tanggi pagka tinatagayan ka. Ay, alam mo, Christian ako, tanggero. Tanggero? Di ba sa mga nagiinuman yan? Oo, pero yung tanggero ko, iba na. Pang-Kristiyano na yung pagiging tanggero ko. Ano yung pang-Kristiyanong pagiging tanggero? Yung bang kada may mag-alok sa iyo, oy, Yossi, tanggero. Di ba? Hindi ako pwede dyan. Isang shot lang. Tanggero. Tanggi ka na ng tanggi. Hindi yung ikaw pa nauna sa pila ng loto, di ba? Tapos kung alam mo lang ang goal ko, pastor, kung bakit tsatsaga akong pumila. Kasi gusto kong makatulong sa church. Makasisira ka sa church kapag ka ang sugal ang pinangahawakan mo. Pinakikita ng Diyos na makapag-a-accomplish tayo sa pamagitan ng mga pusong Kristiyano. Diba? So it is very important to always evaluate ourselves. Bakit ganyan ang lakad mo? Kristiyano ka pala. Ba't ayaw nilang maniwala? Kasi nga, yung lakad mo. Di po pwedeng lakad ng Kristiyano. Ganyan, mga kapatid. Di po pwede. Di ba? Tapos sasabihin mo, magsasalita ka pa, hindi ako lasyeng. Di ba? Ang mga tunay na Kristiyano ay binago na ang buhay. Kaya tanggero na tayo, ha? Amen?
Tanggero na. Mga kapatid, godly nature must be practiced and proven. The goal of the Apostle Paul, good news must be preached and proclaimed. Godly nature must be practiced and proven. And thirdly, God's name must be pleased and praised. Must be praised and pleased, mga kapatid. Talagang dapat yun ang goal natin. Yung pangalan ng Diyos, yan ang bida, mga kapatid. Diba? Ito, wag niyo akong pagkakamalian, ha? Ako po, mga kapatid, kahit naniniwala ko na ang Baptist hindi religion. Diba? Pero kahit anong gawin nyo, hindi nyo ako mababakbak at maaalis sa pagiging Baptist. Sabi ko, hindi na ako magpapakatalino doon po sa history. Magiging totoo na lang ako. Na ako po'y tumagal ng 18 taon na hindi ko narinig ang mabuting balita ng kaligtasan. Hanggang sa dumating ang Baptist na nagbahagi sa akin ng salita ng Diyos. Yun lang naginamit ng Diyos yung Baptist para marinig ko yung talagang message of salvation, yung tamang mensahe ng kaligtasan. Yun pa lang. Hindi na ako magpapakatalino na maghuhukay pa ng history, mga kapatid. Di ba? Nabaptize ako sa Baptist. Lumago ako sa buhay pananampalataya sa Baptist. Tinawag ako ng Panginoon sa Baptist. Ngayon, mangangaral ako ng Baptist Church. Hindi Baptist Religion, Baptist Church. Amen? Kaya yun po ang dahilan. Pero ayoko po nung mga Baptist na parang ginagawang relihiyon ng Baptist. Kaya ka Baptist kasi ang bida si Kristo. Hindi yung He must increase, I must decrease. Si Pablo nga sabi niya, kahit sino pa yan, basta na ipapangaral, mas okay pa din. So ang gusto kong sabihin, mas maganda po, mga kapatid, na ang sentrohan natin, pangangaral ng Ebanghelyo. Alam nyo, para sa akin, pag totoong save yan, ma-appreciate yan ang pagiging Baptist. Amen? Yun po yan. Pero kahit na isigaw, Baptist ang tama, Baptist ang, di ba? Hanggat hindi save yan, di kayo magkakaintindihan yan. Nakukuha niyo po ako? Nagmumukha ba kung hindi Baptist ang sinasabi ko? Pero kung yung lakad mo kahiya-hiya, huwag mo na ipagmalaki kung saan ka kabilang. Mga kapatid, mga minamahal, sa church na ito, hanggat ako ang pastor, sasabihin ko sa inyo na walang ibang dapat bida sa church na ito, kundi ang Panginoon lang. Amen? God's name must be pleased and praised. Yun po ang dapat mabigyan ng kaluguran. So niliwanag niya sa kanya, ang talagang pinakananasa niya, talagang sa kamatayan man, buhay at kamatayan man, sino raw ang mamagnify? Ang Panginoon. Tapos tayo, pag hindi lang nasabi yung nagawa natin, hahanap na tayo ng ibang church. Kasi nagbigay ako para sa sasakyan, tapos hindi man lang nabanggit ni pastor yung pangalan ko. Di ikaw na magpagawa, ilagay mo dito. Lahat ng gagawin natin para sa kanyang kapurihan, para sa kanyang kalwalatian. Wala. Kaya tingnan nyo po, kasi tinakpan niya, sa mga nagtatanong, ganyan ba talaga setup ng church nyo? Hindi po, para kila Pastor John lang yan. Kasi nga po, excited na po si Den na maikasal po sila, kaya ginawa na po namin ng paraan. Diba? Pag inalis nyo po yan, kasi mamaya may, diba? Young people, may big night kayo mamayang hapon, Mamayang hapon yan, pero big night daw yan. Okay, ang nakalagay po dyan, preach. Kayo nga magsabi, ano yung nakasulat dyan sa gitna? Amen? Tanong ko po, nagiging totoo po ba yan sa buhay ng inyong pastor? Kasi ang mga aral, hindi kailangang magpakatalino. Ipangaral mo yung salita ng Diyos, yun ang makapangyarihan. Kaya hindi ako pwedeng ilinya sa mga intelektual na tao, pero ang kaya kong garantiyan sa inyo, wala pa akong tayo sa pangangaral na hindi salita ng Diyos ang ipinangaral ko. Preach nothing but the word. At dito po, ano nakalagay? Nahihinaan ako. Ano nakalagay?
Hindi masama na ma-appreciate mo yung mga preachers, hindi masama na ma-appreciate mo ang pastor, hindi masama na maging grateful ka sa mga ginagamit sa iyo, pero yung usapang ang ating paluluguran, ang ating pong itataas, ang bibigyan ng kaluwalhatian, walang iba kundi ang Diyos lang. Ano pa bang paliwanag ang ibibigay natin? Anong klaseng exposition pa ang gugustuhin natin dito sa sinabi ni Apostol Pablo? According to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so that Christ be magnified in my body, whether it be by life or by death. Grabe yung takbo ng puso niya. For to me to live is... Ang malungkot kapag ang nag-quit sa ministry yung pastor kasi hindi siya pinapansin ng mga miyembro niya, di ba? Ang kailangan mo pansin ng Diyos, hindi pansin ng miyembro. Pag nakapag-develop ka ng mga miyembrong kumikilala sa Diyos, kikilala sa pastor yan. Kasi walang matinong miyembro na kumikilala sa Diyos na hindi kikilala sa lingkod ng Diyos na inilagay sa kanila. Hindi naman po si Jesus Christ ang bumababa para mag-preach sa inyo, tama? So may tinawag siya, may tinalaga siya. Pero again mga kapatid, yung ma-appreciate, remember my message about Mary? Diba? Si Mary, admirable. So to admire her, okay yan. Pero adoration, hindi tama. Hindi tama. Kung siya nabubuhay at gagawin nyo sa kanya yan, sasawayin kayo niyan. Ha? Hindi. Yan ang pattern ng mga tunay na lingkod ng Diyos sa Bible. Hindi nila inaagaw ang glory, hindi nila inaagaw ang worship, sapagkat naniniwala ang mga tunay na mananampalataya na ang glory belongs unto God only. Siya lang. Kaya pagka nagpatotoo kayo, dapat ang nakita hindi yung ginawa nyo, kundi yung ginawa ng Diyos sa buhay nyo. Hindi sarili mo, pinatototohanan mo. Diyos ang pinatototohanan mo. Paalala po yan sa mga nagte-testimony. Alam nyo, ako po ang sa mga miyembro po natin dito sa church. Wala po makagagawa ng ginawa ko. Ano pinatotoo mo? Galing mo? Galing mo talaga pag ganyan ka. Sobrang galing mo. Mga kapatid, galing ng Diyos ang dapat naririnig sa pagpapatotoo. Galing ng Diyos ang dapat nahayag sa pangangaral. Galing ng Diyos at kadakilaan ng Diyos ang dapat nahayag sa iyong paggamit ng iyong mga talento. Kaya i-maintain po natin yung ganun pong attitude. Diba? So, ipagyabang mo na hindi ka mayabang. Ipagmataas mo na hindi ka mataas. Amen? Ikatuwa mo na hindi ka palalo. Alam niyo kung sino hindi magbibigay ng glory sa Diyos? Kasi minsan nagbibintang tayo ng tao na mayabang pero kaya ka pala nagbibintang at nakakaramdam ng ganun sa tao kasi nasapawan ka. Minsan ganun po di ba? Pagka nasasapawan tayo, ang pakiramdam natin, yabang nito Ang basis mo, kasi nadaig ka. Mayabang ka din. Ayaw mo na dadaig ka Diba? Ayaw ng mayabang na merong masyayabang pa sa kanya. Mga kapatid, ang tanging legal na pagyayabang kapag ka Diyos ang pinagyayabang mo. Amen? Psalm 34, please. Psalm 34. Diba? Beginning verse number 1. Ang sabi po, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Anong sabi ng susunod? Ano po ang sabi? My soul shall make her boast in the Lord, the humble shall hear thereof and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt. Kaninong pangalan? Yun ang dapat goal. So yun si Paul. Kaya wag kalilimutan ng Living Water Baptist Churches ang mga goals na ito na dapat sa totoong Kristiyano at sa totoong gawain ng Diyos. Number 1, good news must be preached and proclaimed. Number 2, godly nature must be practiced and number 3,
God's name must be pleased and be praised. Di bali nang hindi tayo kasing galing ng iba, pero at least yung ginagawa mo para sa kalwalatian niya. At sa patuloy na paggawa mo niyan, dahil alam mo kung ano yung deserve ng Panginoon, dadaling ka niyan sa striving na talagang gusto mo pa ng higit para sa Panginoon. Diyos lang ang dapat parangalan. Diyos lang ang dapat papurihan. Siya ang dapat nating itaas. Siya ang dapat nating itanyag. Kaya kung meron ka pang ibang goal ng higit sa goal na ito, talagang tiyakin mo na yan ang kalooban ng Diyos. But in the life of the Apostle Paul, obviously, nakita natin na talagang ang determination at eagerness niya lagi, may pangaral ang Ebanghelyo. Na talagang sa buhay niya, sinupil niya ang kanyang sarili. Diba? Para hindi siya ma-disapprove. Gusto ko rin po yung talatang yun yung 1 Corinthians 9:27. But I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means, when I preach to others, I myself should be a castaway. And then God's name must be pleased and praised. I hope na ang message na ito ay naging mahalagang paalala sa bawat isa sa atin. Tumayo po tayong lahat.